Iba't ibang iligal na gawain naman na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa, tinalakay sa unang pagdinig ng Quintacom sa Kamara. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita Live. Joshua. Yes, Aljo, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama ang 5 komite ng Kamara para sa pagdinig may kaugnayan sa issue ng smuggling at price manipulation sa bansa. Aljo, sa isinagawang Quintacom hearing, pinag-usapan ng mga komite ng Ways and Means, Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services at Food Security ang mga isyu patungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nagre-resulta ng kagutuman sa Pilipinas. Bilang bahagi ng deliberasyon ng House Resolution 254, alinsunod na rin sa panukala ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Representative Joey Salceda, Chairperson ng Committee on Ways and Means, layon ng kanilang isinasagawang inquiry in aid of legislation na tuldukan ng kahirapan sa pagkain at matiyak ang seguridad nito sa bansa. We want to uncover the gaps that we need to plug to achieve this goal, and if needed, the personalities that should be made accountable for making this goal difficult to achieve. Sa presentasyon naman, Aljo, ng komite, isa sa mga lumutang na issue ay ang logistics at warehousing ng mga produktong agrikultura kung saan nang tanungin ito ni Salceda sa Department of Agriculture. That has been previously identified in so many hearings, Mr. Chair. And we agree that one of the reasons for these high prices is the price of logistics. The department is also embarking on the development of agricultural ports to also facilitate the transport of agricultural goods. Sa pag-aaral naman ay prinisinta ni Salceda, posible anya na makamit ang 30 pesos per kilo na bigas kung mababawasan ng mga gastusin dahil sa transport, post-harvest, losses at iba pa. Samantala, kaugnay pa rin sa usapin ng seguridad sa pagkain, kinilala sa nasabing pagdinig ang mga programa at proyekto ng DA katulad ng 4-year plan nito na para sa masaganang bagong Pilipinas, kung saan tinututukan ng post-harvest systems at mga infrastruktura, mas maayos na logistics system para sa input at production output, streamlining ng transportasyon, distribution para sa sustainable at cost-effective agricultural system at iba pa. Gayon din ang pagtulong sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda para maibenta ang kanilang mga produkto at mabawasan ang mga middlemen at marketing layers, katulad ng kasalukuyan na ginagawa sa Kadiwa ng Pangulo program. Iprinisenta rin sa 5 komite ang roadmap para sa rice industry hanggang sa taong 2028 na Masagana Rice Industry Development Program o MRIDP, kung saan isa sa mga prioridad dito ay ang pagpapasok ng digitalisasyon sa agrikultura, katulad ng DA price monitoring gamit ng mobile devices na ilulunsad nationwide at iba pa na magpapalakas sa agriculture sector. Binigyan din Aljo sa naturang pagdinig ng Quintacom ang mga batas may kaugnayan sa usapin ng smuggling at price manipulation katulad ng RA 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, RA 10845 Anti-Agricultural Smuggling Act na kapwa non-available na mga kaso. Gayon din ang iba pang mga batas gaya ng RA 10863 at 7581 na sakop ang mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, mantika, karne, gulay at iba pa. Sa huli naman, Aljo, ay iminungkahi ayon ni Representative Erwin Tulfo na maliban sa mga ahensya ng pamahalaan ay dapat nakasama sa pagdinig ang iba pang sektor gaya ng mga magsasaka at iba pa mula sa private sector para matukoy ang pinagmumula ng problema sa mataas na presyo ng bilihin na siya naman sinang-ayunan ng mga komite. Meron hong malaking disparity. Sa farm gate, napakamura. Pagdating sa Metro Manila, napakalaki. Ang problema ba sa transportation? Sasabihin naman transport, hindi. Konti lang pinapatong namin. Nasa retail din. Sabihin ng retail, hindi. Pagdating sa amin, mahal na. So, somebody is making money here, Mr. Chair. At ito po ang kailangan nating marinig. Itong mga tao na ito. Samantala, Aljo, nagpatuloy naman ay ikalawang bahagi ng pagdinig ng Quintacom kung saan napag-usapan naman ng mga pag-aaral na ginawa ng Department of Science Technology o DOST may kinalaman sa nutrisyon, presyo ng bigas at yung mga suspected smugglers ng Department of Agriculture kung saan hiningi nga ng Quintacom ang listahan ng mga ito sa ahensya. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Joshua Garcia.